Magandang araw mga ka-amazing at maligayang pagdating sa isang espesyal na video na hindi lang basta pampaganda ng bahay, kundi gabay para sa mas masaganang buhay ngayong 2026. Ang taong 2026 ay Year of the Horse sa Feng Shui. Isang taon na kilala sa bilis ng pangyayari, tapang sa desisyon at lakas ng ambisyon. Ito ang taon kung saan maraming oportunidad ang biglang dumarating. Pero kasabay nito, mabilis din ang pagod, stress at minsan pagkawala ng swerte. Sa Year of the Horse, pwedeng mabilis ang pag-angat. Pero pwede ring mabilis ang pagkaubos kung walang balanse. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng mga halaman. Sa Feng Shui, ang halaman ay hindi lang dekorasyon. Ito ay tagapagbalanse ng enerhiya, pang-angkla ng swerte, at tahimik na tagapag-alaga ng ating tahanan, isip at kabuhayan. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 10 pinakamaswerteng halaman sa 2026 na ayon mismo sa energy ng Year of the Horse. Number 10, Lucky Bamboo, ang halamang pampabagal sa mabilis na swerte. Sa Year of the Horse, mabilis ang takbo ng buhay, trabaho, desisyon, oportunidad. Ang Lucky Bamboo ay parang preno ng enerhiya. Hindi nito hinaharangan ng swerte, pinipirmi nito. Ayon sa Feng Shui, simbolo ng flexibility at resilience. Kahit yumuko, hindi mababali. Katulad ng taong marunong mag-adjust. Wood element na nagpapakain sa fire energy ng horse. Epekto sa buhay. Sa career, steady growth, hindi biglaan pero sigurado. Sa pera, iwas sa biglang pasok, biglang labas. Sa relasyon, mas mahinahon ang komunikasyon. Tamang pwesto, silangan para sa kalusugan at pamilya. Southeast, pera at negosyo. Iwasan ang banyo at kusina dahil nalulunod ang swerte. Paano alagaan? Palitan ng tubig kada 7 hanggang 10 araw. Gumamit ng distilled o pinakuloang tubig. Huwag ilagay sa direktang sikat ng araw. Ang presyo ay 150 to 300 pesos, 3 hanggang 5 stocks. 800 to 1,500 pesos naman para sa pang-opisina at pang-decor. Number 9, Jade Plant o Money Plant. Disiplina at pangmatagalang kayamanan. Ang Jade Plant ay hindi para sa biglang yaman. Ito ay para sa matibay na ipon. Sa Year of the Horse, ito ang halaman ng mga planner, negosyante at breadwinner. Ito ay sumisimbolo, hugis barya ang dahon, pera na hindi nauubos. Succulent, marunong mag-ipon ng resources. Role sa Year of the Horse, pinapahinahon ng impulsive spending, pinapalinaw ang financial decisions. Tamang pwesto, work desk lalo na kung work from home. Cash register ng negosyo, huwag ilagay sa bedroom, masyadong active ang energy. Paano alagaan? Diligan lang kapag tuyo ang lupa. Mas gusto ang morning sunlight. Umiwas sa sobrang lambing dahil nabubulok ang ugat. Presyo, 250 to 600 pesos ang maliit at 1,500 to 3,000 pesos naman ang mature na. Number 8, Money Tree o Pachira. Career leap at multiple opportunities. Kung ang horse ay simbolo ng ambisyon, ang money tree ang simbolo ng direksyon. Ang braided trunk ay parang buhay. Maraming daan, iisang patutunguhan. Ayon sa Feng Shui, ito ay nag-a-attract ng promotions, investors at big projects. Pinapalakas ang leadership energy. Ang tamang pwesto, sa sala. Office reception. Iwasan ang sulok na madilim. Paano alagaan? Diligan 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Ayaw sa sobrang matubig. Gustong-gusto ang indirect sunlight. Ang presyo, 800 to 1,800 ang maliit. 3,000 to 6,000 pesos naman ang malaki.
Number 7, snake plant. Proteksyon laban sa inggit at stress. Habang umaangat ka sa Year of the Horse, dumarami rin ang mata at inggit. Ang snake plant ang bodyguard ng iyong tahanan. Ayon sa feng shui, pangharang ng negative chi, panglinis ng masamang hangarin. Perfect sa bedroom dahil naglalabas ng oxygen sa gabi, nakakatulong sa mahimbing na tulog. Paano alagaan? Halos hindi dinidiligan. Kayang mabuhay sa low light. Perfect sa busy na tao. Ang presyo, 300 to 700 pesos. 1,500 o higit pa depende sa laki. Number 6, Peace Lily. Emotional healing at harmony. Hindi lahat ng swerte ay pera. Minsan, ang pinakakailangan mo ay katahimikan ng isip. Ang ibig sabihin ng Peace Lily sa feng shui ay emotional cleansing, pang-ayos ng away sa pamilya, pangbalanse ng stress ng Year of the Horse, ang tamang pwesto sa sala. Pwede rin ilagay sa bedroom. Iwasan ang direct sunlight. Paano alagaan? Gustong-gusto ang moist soil. Kapag nalalanta, ibig sabihin na uuhaw. Ang presyo, 400 to 900 pesos. At ang malaki naman ay pwedeng umabot sa 2,000 piso o higit pa. Number 5, basil. Herb of abundance, protection at pagpapala. Sa feng shui, ang mabango ay humihila ng biyaya. At sa lahat ng halamang mabango, ang basil ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa pag-akit ng kasaganaan at proteksyon. Sa Year of the Horse, kung saan mabilis ang galaw ng pera at desisyon, ang basil ay nagpapaalala ng presence, nagpapa-active ng positive flow at naglilinis ng energy sa tirahan. Ayon sa feng shui, simbolo ng abundance na galing sa sipag, pang-alis ng malas at biglaang problema. Pinapabango ang chi ng bahay, literal at simbolikal. Koneksyon sa Year of the Horse. Ang horse ay fire element at ang basil ay wood element. Sa feng shui, wood feeds fire. Ibig sabihin, pinapalakas ng basil ang natural na swerte ng horse nang hindi nagdudulot ng burnout. Ano ang epekto ng halaman na ito sa buhay? Ayon sa feng shui, pagdating sa pera, mas madalas ang small but consistent income. Sa bahay naman, mas magaan ang pakiramdam, mas kaunti ang away. Sa kabuhayan, magandang halaman para sa may food business. Ang tamang pwesto, kusina ang pinaka-ideal. Bintana na may araw sa umaga. Iwasan ang banyo, nawawala ang abundance ng energy. Pag-aalaga, practical guide, diligan araw-araw, pero huwag lulubog sa tubig. Gupitin ang dahon para mas dumami. Kapag namamatay agad ang basil, feng shui sign ito na sobrang stress ang space. Ang presyo sa atin, 100 to 250 yung nasa pot at 300 to 600 naman yung organic herb sets. Number 4, pothos, devil's ivy. Tuloy-tuloy na daloy ng pera at oportunidad. Ang pothos ay hindi lang basta halaman. Ito ay simbolo ng continuity. Kung ang Year of the Horse ay kilala sa biglaang swerte, ang pothos naman ay nagsisigurong hindi ito mapuputol. Ayon sa feng shui, ang gumagapang na dahon ay parang daloy ng pera. Kapag humahaba ang baging, sinasabing humahaba rin ang swerte. Connection sa horse energy. Pinapakalma ng pothos ang sobrang bilis ng fire energy. Ito ang halaman ng mga taong may maraming side hustles katulad ng freelancer, online sellers, project-based ang trabaho. Epekto sa buhay. Pagdating sa career, mas tuloy-tuloy ang projects. Sa pera, hindi one-time lang ang kita. At sa mental health, less anxiety about money. Ang tamang pwesto, malapit sa pintuan para pumasok ang swerte. Sa itaas ng cabinet o shelves ay pwede rin. Huwag hayaang matuyo dahil ayon sa feng shui, sign na napuputol ang flow.
Paano alagaan? Diligan 1 hanggang 2 beses kada linggo. Kayang mabuhay kahit sa low light. Gupitin kapag masyadong magulo ang baging. Ang presyo ng maliit ay 150 to 350 pesos at ang full trailing naman ay 800 to 1,500 pesos. Number 3, orchids. Prestige, recognition at career success. Ang orchids ay halaman ng mga taong may pangarap na umangat sa antas ng buhay. Hindi ito pangmadalian. Ito ay pangmatagalan. Ayon sa Feng Shui, simbolo ito ng perfection, refinement at excellence. Madalas iregalo sa promotions at grand openings. Koneksyon sa Year of the Horse. Ang horse ay ambisyoso at ang orchid ay nagbibigay ng direksyon sa ambisyon. Epekto sa buhay, sa career, promotions, awards and recognition. Sa social status naman, mas napapansin, mas nire-respeto. At sa relasyon, mas refined at mature na koneksyon. Ang tamang pwesto ay sa sala at home office. Iwasan ng masyadong madilim o masikip. Paano alagaan? Diligan 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Gusto ang humidity. Huwag ilipat-lipat ng pwesto. Ang presyo, 800 to 2,000 pesos ang common. 5,000 pataas naman ang mga rare varieties. Number 2, calamansi tree. Biyaya ng sipag at patuloy na ani. Sa Year of the Horse, pinagpapala ang masipag at walang mas malinaw na simbolo nito kundi ang calamansi tree. Ayon sa Feng Shui, ang bunga ay resulta ng tiyaga. Kapag may bunga ang halaman, sinasabing may aanihin sa buhay. Ano ang koneksyon nito sa horse energy? Pinapalakas nito ang word reward cycle. Trabaho, pagod, bunga, biyaya. Epekto sa buhay, steady income pagdating sa pera. Mas masagana ang tahanan. May silbi, hindi lang dekorasyon. Tamang pwesto, bakuran, balkonahe. Malapit sa bintana na may araw. Paano alagaan? Araw-araw na sikat ng araw. Regular pruning. Kapag namunga, huwag agad ubusin. Feng Shui tip ito. Ang presyo, 500 to 1,200 yung maliit. 2,000 pesos pataas naman yung may fruit bearing na. Number 1, aglaonema. Pinakamalakas na lucky plant ng Year of the Horse 2026. Sa lahat ng halaman, aglaonema ang pinakabagay sa Year of the Horse. Bakit ito ang number 1? May fire colors, red, pink, orange. May wood element. May calming effect. Ito ang perfect balance sa 2026. Ayon sa Feng Shui, wealth luck, health luck at longevity at long-term success. Epekto sa buhay, career, consistent success. Pera, hindi biglaan pero tumatagal. Mental health, less stress, clearer focus. Ang tamang pwesto sa sala. Ibig sabihin ay center of life at pwede rin sa office. Iwasan ang madilim na sulok. Paano alagaan? Diligan 1 hanggang 2 beses kada linggo. Ayaw sa direct sunlight. Kapag namatay, Feng Shui sign ito ng sobrang stress sa space. Ang presyo, 1,000 to 3,000 pesos ang common. 10,000 to 50,000 pesos naman ang collector's hybrids. Sa Year of the Horse, tandaan, ang swerte ay hindi hinahabol. Ito ay inaalagaan. Ang halaman ay hindi lang pampaganda. Ito ay paalala na ang tunay na biyaya ay tumatagal kapag may tiyaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-amazing! Huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.